Yun, mapagpalang gabi sa lahat mga idol. So, meron tayo ditong bagong kasa. Ayan, nakalagay Sator Coronados. So, makikita ninyo dito sa harap. Ito ay hulmahan pa lang, ipapagawa nating medalyon. So, may makikita tayo, mapapansin natin ang araw at buwan. So, bigyan natin ng malalim na explanation. Then, nandito rin yung susi. Yan. Ito yung pinakasusi niya. Then ito yung Sator. No, yung Sator. Tapos ito yung atris. Yung basag ng atris na makikita ninyo sa Sator Coronados. At makikita naman dito na rin natin na Sator Adonai. So ito Adonai square, itong atris ay hindi ko na ginawang atris square. Nakatulad nitong Sator ang formation. So, dahil Sator ang ilalagay ko dito na pinaka-sentro. So, makikita natin yung tenet naka-cross, kakaiba ito. Naka-cross talaga yung tenet na yan. So, hindi pa siya tapos dahil yung sabitan niya hindi pa maayos. Corona yan, yung ilalagay natin para bagay Sator Coronados. So, then ang makikita natin dito, yung sa Sator Coronados ay merong banal na espiritu. So, yung banal na espiritu ang namamagitan sa araw at buwan. So, ano yung explanation nito? Na ipaliwanag ko na sa inyo sa ibang mga video ko noon pa hanggang sa YouTube at Facebook natin na na-explain ko na sa inyo, na ipaliwanag ko na ang Sator ay kaliwa at kanan. So, ibig sabihin, ang Sator ay hindi purong kaliwa at hindi purong kanan. Ano ang ibig sabihin nun? Siya ay balanse. Sapagkat ito ay hindi sinasadya, kundi ito ay nakakasana sa Sator. So, kahulugan niya ng liwanag at dilim, ng mabuti at masama. So, paano ba nagiging masama ang Sator? Nagiging masama ang Sator kung sinasabi ng iilan na kapos ang karunungan na may masabi lang at hindi naman nila tiyak na talagang ang Sator ay kung sa kaliwa lang talaga. Maraming nagsasabi ito ay sa kaliwa, wala pong katotohanan doon. Sapagkat ang Diyos ay gumawa ng nilalang na mabuti at gumawa ng nilalang na masama. At nang lalangin niya ang daigdig, gumawa siya ng liwanag at dilim. Kaya ang Sator ay balanse. So, paano siya magiging masama at paano siya magiging mabuti? Depende sa inyo kung saan nyo gagamitin. Kung ito ba ay gagamitin nyo sa masama, ito ay gagana. Kung ito ay gagamitin nyo sa mabuti, ito ay gagana. Kayo ang babalanse kung ano ang inyong gagawin. Kung kayo ay mananatiling sa mabuti o mananatili sa kasamaan. So, bagamat ganun pa man, isa pang kapaliwanagan sa atin, wala hong tao na isinilang na malinis. Walang tao na isinilang na tinatawag na purong banal. So, lahat tayo ay may naman ng pagkakasala, kung kaya nananatili sa atin ang liwanag at dilim o ang mabuti o masama. Bago pa man tayo lalangin, ay nandyan na yan. Talagang kasama na yan, nakakasa na yan. So, isa ring masasabi natin dyan na ang Sator ay gamit ng pangkaliwa at gamit ng pangkanan. So, kayo ang magdidesisyon kung saan nyo siya gagamitin. Gaya ng sinabi ko, kapag ginamit nyo sa kasamaan, ito ay gagana. Kapag ginamit nyo sa kabutihan, ito ay gagana. Ngayon, kung mananatili kayo sa kabutihan, yon ang inyong gagawin at yon ang matutupad. So, sa Sator na medalyon ay may dalawang uri. Merong tinatawag na Sator Adonai. Yung medalyon na Adonai, na Sator Adonai, ay kakaiba sa Sator ng Coronados. So, ito, dalawa to. Dalawang kasaan to. Sator Adonai, yan yung basag ng Adonai, at yung Sator Coronados. So, pinagsama ko na ito. Sa iisang kasahan lang, dalawang medalyon na kaagad ang dadalhin ninyo sa isang kasahan lang. So, imbis na magdadalawang medalyon pa kayo, magiging isa na lang. Dahil sa likod, nakakasa ang Sator Adonai at nakakasa naman sa harap ang Sator Coronados. So, yun. Isang kapaliwanagan. Gaya ng sinabi ko, hindi pa ito tapos sapagkat meron pang kulang na letra dito. So, sinadya na hindi muna siya kumpletuhin para kung ito man ay kopyahin,
ito ay may mga kulang na letra sapagkat bukas pa natin gagawin o aayusin yung kabuuan ng Sator Coronados at Sator Adonai. So, yun lamang isang mahalagang kaalaman para sa lahat na nagtatangan. At isa pang karagdagan din sa atin sa mga nagtatangan, ang Sator ay bahagi ng apat na elemento. So itong tenet na nakikita ninyo na napakrus na yan yung krus ng universo o sentro ng daigdig, ang nagpapagalaw. So kagaya ng tao, kung bakit masasabi natin, sa explanation natin, ang Sator ay mismong ikaw, mismong ako, mismong tayong lahat. Sapagkat ang Sator ay binubuo sa kapaliwanagan ng hangin, lupa, tubig at apoy. So ano yung tenet? Ito yung espiritu o kaluluwa na sa iyo ay nagpapagalaw. So kaya nakikita ninyo sa Sator ay may pagitan ng araw at buwan. Iyan ay tinatawag na balance o equal. So yun lamang, nawa ay meron kayong natutunan sa simpleng explanation sa ating medalyon na Sator. So ito ay kapangyarihang universo. So bakit siya tinawag na universo? Dahil pangkalahatan. Ano man ang iyong tanganin o tunguhin, iyon ay mangyayari. So mapagpalang gabi sa lahat. God bless you more mga idol.